Kasabay ng bawat hakbang natin sa walang katapusang sayaw sa dilim, ang mga tinig ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Bawat alingaw-ngaw ay nagsisilbing tawad. Hinihila tayo palalim ng palalim sa kailaliman ng hiwaga na maaring hindi na natin matakasan. Bilang 20. Ang halimaw ng Florencia ay isang kilalang serial killer na aktibo sa Florencia ng 17 taon. Ang serial killer ay pumatay ng 16 katao, ngunit hindi pa rin alam ang kanyang pagkakakilanlan. Nagsimula ang mga kakila-kilabot na krimen noong Agosto 1968 matapos manood ng sine sina Barbara Lossi at ang bayaw niyang si Antonio Lobianco. May sakit ang asawa ni Barbara, kaya dinala nila ang anak niyang lalaki. Pagkatapos ng pelikula, nagpunta sila sa isang pribadong lugar sa Sigma kung saan may di kilalang taong tumutok at nagpaputok kina Barbara at Antonio. Inimbestigahan at nakulong ang asawa ni Barbara dahil sa krimen. Pagkalipas ng 6 na taon, 2 pang pag-atake ang gumamit ng parehong armas. Gaya ng nauna, kaso inatake ng serial killer ang magkasintahan habang nakapark sa lokal na tagpuan ng mga magkasintahan. Pagkalipas ng 7 taong hindi nahuhuli, muling naging aktibo ang serial killer. Noong 1981, 21 pang pares ng magkasintahan ang nabiktima ng halimaw ng Florencia. Sa pagitan ng 1983 at 1985, 8 pang buhay ang nawala. Lahat maliban sa 2 ay mga magkasintahan. Ang hindi lang magkasintahan ay sina Wilhelm Meyer at Jens Rauch, 2 estudyanteng Aleman. Pareho silang lalaki, pero mahaba ang buhok ni Jens, kaya inakalang magkasintahan sila ng posibleng serial killer ayon sa pulisya. Maraming nakakatakot na tao ang inaresto at kahit nahatulan para sa mga krimen, ngunit agad na naging malinaw na ang aktibong serial killer ay malaya pa rin nang muli siyang umatake. Noong 1994, isang lalaki na nagngangalang Pietri Paciani ang nahatula. Si Paciani ay may kasaysayan ng karahasan at nakulong na rin dati dahil sa pagpatay ng isa pang lalaki. Pero ang tanging ebidensyang nag-uugnay sa kanya ay isang hindi nagamit na bala na kapareho ng sa mga krimen ng serial killer. Ang desisyon ay binawi. Itinakda ang bagong paglilitis kay Paciani, ngunit pumanaw siya bago ito nangyari. Sa halip, 2 tao na pinaniniwala ang mga kasabwat niya ang nilitis. Nahusgahan silang nagkasala sa 4-8 pero marami ang tutol sa hato. Ang halimaw ng Florets ay opisyal na nananatiling hindi pa nakikilalang serial killer, kung saan lahat mula sa nakakatakot na mga kulto, ang Zodiac Killer, at iba pang mga nakakatakot na tao ay iminungkahi bilang mga posibleng paliwanag ng naguguluhang true crime community. Bilang 19. Malaki ang respeto ni Mohan Kumar ng India sa pagiging guro sa kanilang distrito. Ang mga tao sa paligid ni Mohan ay kilala siya bilang isang mabait at maalaga na tao. Ngunit sa loob niya, may itinatagong lihim. Hindi lang 2 ang asawa ni Mohan. Isa rin siyang mailap na serial killer na matagal nang hinahanap ng mga awtoridad sa India. Si Anita Mulya, 22 ang ika-18 biktima ni Mohan. Matapos ang maraming panawagan, may mga saksi nang lumantad at nagbigay ng mahahalagang impormasyon. Nang mawala si Anita, may mga nakakita sa kanya kasama ang isang kakaibang lalaki sa bus stop ng kanilang baryo. Nakakuha ng paglalarawan at edad ang mga saksi at natukoy ng mga investigador ang isang suspect sa Indonesia na tugma rito. Pagkaraan ng kanyang pagkakaaresto, inamin niya na siya ang responsable sa hindi bababa sa 20 krimen sa lugar at sinabi niya sa mga investigador ang lahat ng kailangan nilang malaman. Aktibo mula 2005 hanggang 2009, ang serial killer ay responsibale sa hindi bababa sa 20 babae. Nakakatakot ang mga paraan niya, nagpapakilalang kagalang-galang na guro, nililigawan ang mga babae at pinapasok sa ilang buwang relasyon. Pag nagtitiwala na sila, dadalhin niya sila sa hotel at bibigyan ng tinatawag niyang birth control. Hindi na sila nagising matapos matulog noong gabing iyon. Kukunin niya ang gamit nila at iiwan ang katawan sa pampublikong lugar, kadalasan sa banyo. Hindi nahuli ang serial killer dahil sinisiguro niyang hindi siya nagpapakilala sa pamilya o kaibigan ng mga babaeng pinipili niya. Hindi siya naging suspect dahil sa mga dahilan na ito at dahil hindi agad inisip na may masama nangyari.
Nadiskubre ng mga investigador ang maraming cellphone at alahas mula sa mga dating kasintahan niya. Pinaka nakakatakot ay ang diary niya na may listahan ng mga babaeng tinatrabaho niya. Nakasulat din sa pula ang mga babaeng tinalikuran niya. Palagi siyang sumusubok pumatay, kaya kung hindi dahil dito, malilito siya sa susunod niyang target. Dahil sa kanyang mga krimen, nahatulan ng kamatayan si Mohan. Kung hindi dahil sa kanyang pag-aamin, malamang ay nakalusot siya rito. Bilang 18. Sa misteryong ito, dalawang tanong ang lumilitaw. Sino ang sumira sa Jolly Farmer? At bakit nila ito ginawa? Noong 1989 sa maliit na baryo ng Black Nest, Hampshire, Timog Inglaterra, may isang kaakit-akit na English pub na tinatawag na Jolly Farmer. Karaniwan lang ang establishmento gaya ng ibang pub sa kanayunan ng Inglaterra, tahimik at napapalibutan ng bukirib. Walang ibang kakaibang katangian. Hindi ito itinuturing na kakaiba sa kahit anong paraan, ngunit ito ang naging target ng isang karumal-dumal na pag-atake sa madilim na gabi ng ika-4 ng Desyembre. Nung gabing iyon, normal lang ang lahat. Nag-inuman at nagkwentuhan ang mga parokyano kasama ang mga bartender at waiter. Pagsapit ng 2:00 na madaling araw, humupa na ang lagitik ng mga baso at malalakas na usapan. Sarado na ang bar at pauwi na ang mga medyo hilong customer. Naiwan pa rin sa Jolly Farmer sina Richard Dean, tagapamahala ng bar, at Clifford Hose, kusinero, na nagliligpit at nagbibilang ng kita. Isang madaling araw, biglang tumigil gumana ang telepono sa bar na parang walang dahilan. Wala namang napansin na kakaiba sina Dean o Jose hanggang 2:40 ng madaling araw. Malakas na pagsabog ang narinig mula sa Jolly Farmer. Narinig ang tunog hanggang 2 milya ang layo at nagtipon ang maraming tao sa lugar. Dumating agad ang emergency services at nakita nila ang kamangha-manghang tanawin. Kung saan dating nakatayo ang pub ay isang bungtod na lang ng mga guho. Maliban sa mga lokal na may alam sa negosyo, ang natira lang ay sirang karatula at nakatayong tsimenea. Ang mga debris ay nagkalat sa paligid, higit sa 100 yarda mula sa pinangyarihan ng pagsabog. Kasama sa nagkalat ang mga regalo sa Pasko at beer keg habang naghahanap ng survivor ang emergency personnel sa guho. Parang Excalibur, may kamay na lumitaw na naghihintay na hilahin palabas sa batong kulungan nito. Si Dean iyon, dumikit na sa balat niya ang damit. Inala siya sa ospital at kinamot sa malalang paso sa isang kapat ng katawan niya. Sa kasamaang palad, natagpuan si Jose 12 oras ang lumipas. Nasa itaas siya ng pinangyarihan ng pagsabog at nauwi siya sa silong sa ilalim niya. Kasama ng mga kalat ng gusali at confetti ng Pasko ay isang matinding amoy na agad na nakilalang gasolina. Dahil dito, nagduda ang mga autoridad at naniwala silang hindi aksidente ang trahedya. Ang Jolly Farmer o ang natira rito ay itinuring nilang crime scene. Mabilis natukoy ng investigador ang pinagmulan ng amoy ng gasolina. Ibinuhos ito sa pintuang kahoy ng silong na dinadalhan ng bariles at supply. Ang likido ay naipon sa ilalim ng pub at sinadyang sinilaban. Maingat na pinlano ng hindi kilalang salarin ang insidente, kabilang ang pagputol ng linya ng telepono para hindi makatawag ng saklolo ang mga nasa loob kung sakaling may sunog. Itinaas ang kaso para sa investigasyon ng pagpatay laban sa salaring hindi nakita o narinig noong gabing iyon. Sabi ng investigador, wala namang kaawe ang masayahing magsasaka o mga nagtatrabaho ron. Pinakamagandang teorya ng mga investigador ay maling pagkakakilanlan ng kaso. Noong 2008, isa pang investigasyon tungkol sa pangyayari ang isinagawa, ngunit walang sagot na lumitaw. Walang ebidensya kahit kaunti na maaring magsimulang sumagot sa misteryo na nangyari noon gabing iyon at nananatili pa rin ang misteryo. May mga tanong pa rin, sino ang sumira sa masayahing magsasaka? At bakit nila ito ginawa? Numero 17. Ang Oklahoma City Butcher ay isang nakakabahalang kilabang serial killer na hindi kailanman nahuli matapos niyang kitilin ang buhay ng 3 babaeng Native American mula noong 1976 hanggang 1986.
Ang serial killer ay baluktot ang pag-iisip at tila nag-e-enjoy paglaruan ang mga pulis sa isang misteryong krimen na hindi nalutas. Ang unang bangkay ay natagpuan noong ika-1 ng Abril, 1976. Habang umiikot ang grupo ng manggagawa sa kuryente sa abandonadong bahay na maraming basura, natumba ang balde ng popcorn at nadiskubre ang ulo ng babae. Nang tawagan nila ang pulisya, akala ng mga opisyal na biro lang ng April Fool's Day ang kwento ng krimen. Pagdating nila para tingnan ang bahay, nadiskubre nilang isa pala itong tunay na misteryo ng pagpatay. Ang babae ay inakalang puti, palaboy at nasa pagitan ng 25 at 35 taong gulang. Ipinakita ng mga forensic test sa mga investigador na siya pala ay isang katutubong Amerikano at nasa pagitan ng 18 at 22 ang edad. Natagpuan ang mga labi niya na pira-piraso sa iba't ibang parte ng abandonadong bahay. Makalipas ang ilang taon, nagsimulang makalimutan ng mga tao ang kwento ng krimen ng noong 1979, muling umatake ang hindi pa nakikilalang serial killer noong Abril na iyon. Natagpuan ang isa pang bangkay ng babaeng katutubong Amerikano. Isang aso ang nakakita ng ulo sa eskinita malapit sa basketball court na may mga batang naglalaro. Sa isang kakaibang pangyayari, ikinalat ang mga nawawalang bahagi ng katawan ng babae sa ilang blok. Lahat ng mga labi ay maingat na hinugasan at ang ilan ay binalot pa sa diaryo o kayumangging paper bag. Kahit natukoy na ng pulisya si Arlie Bell Killian, patuloy pa ring ikinakalat ng salarin ang kanyang mga labi sa lungsod. Mistulang niloloko ang mga investigador. Matagal nang namuhay ang mga tao sa lungsod ng Oklahoma na may malayang serial killer. Pinaniniwala ang tagaroon ang kriminal dahil alam niya ang lungsod base sa mga lugar na pinagtaguan ng mga bahagi ng katawan ni Arlie. Pagkatapos, noong 1986, muling naging aktibo at umatake ang kilalang mamamaslan. Mulay. Tulad ng dati, kinuha ng hindi pa nakikilawang serial killer ang buhay ng 22 taong gulang na si Marcia Sanders at iniwan ang kanyang mga labi na nagkakalat para matagpuan ng mga autoridad. Kasama sa mga tagong lugar ng ebidensya ng krimen ang makitid na eskinita sa likod ng harden ng isang lalaki. Nahanap ang ulo pagkalipas ng isang linggo. Noong 1993, nagkaroon ng pag-usad sa kaso nang makilala ang unang biktima bilang si Kathy Lynn Shackelford na matagal nang hinahanap ng kanyang pamilya sa loob ng 17 taon matapos tumakas mula sa bahay. Nakipag-ugnayan ang pinsan niya sa pulisya at nadiskubring ang Oklahoma Jane Doe ay ang nawawalang babae pala. Nakakalungkot na kahit nalutas na ang kaso ni Jane Doe, hindi pa rin ito nakatulong para matukoy ang misteryosong serial killer na malaya pa rin. Ilang 16. Noong Oktubre at 19, 2014, rumesponde ang mga pulis sa Hammond, Indiana sa isang insidente sa Motel 6. Nakita ang bangkay ng 19 anyos na si Aprika Hardy sa bathtub ng kakilala niya. Matapos surin ang log at CCTV, mabilis na tukoy ng pulis ang suspect. Habang inaaresto nila si Darren Dion Ban, wala silang ideya na aminin niya na isa siyang malupit na serial killer sa isang interview sa istasyon ng pulis. Nakakuha ang mga investigador ng krimen ng maraming piraso ng ebidensyang DNA mula sa pinangyarihan ng krimen na siyang kanyang kwarto sa hotel. Nakilala ng mga investigador si Aprika bilang babaeng naglalakad sa kalye. Nakuha ng CCTV si Aprika na huling pumasok sa kwarto ng hotel kasama ang kanyang kliyente si Darren Dion Ban, na siyang pangunahing suspect. Malapit pa rin si Darren nang siya ay inaresto. Nagulat ang mga investigador ng pulisya sa presinto nang umamin siya sa iba pang mga krimen na naganap sa Gary, Indiana nitong nakaraang taon. Sinabi niyang may 6 pa siyang iba at karamihan sa mga di nare-resolbang kaso ay malamang malamig na ngayon. Kinuha ang kanyang DNA para ikumpara sa forensic evidence mula sa mga krimen na inamin ni Darren. Ayon sa mga forensic investigator, nagsasabi ng totoo si Darren kaya nadagdagan ang mga kaso laban sa kanya. Nahuli at hinatulan si Darren ng 7 sunod-sunod na habambuhay na kulo. Bilang 15. Ayon sa isang alamat sa Universidad ng Hilagang Carolina,
isang estudyante ang nabiktima ng krimen habang sinusubukang makuha ang pagmamahal ng isa pang estudyante. Noong 1833, labis na inibig ni Peter Drumgoole si Fanny, isang estudyante sa Chapel Hill. Naging magkasintahan agad ang dalawa at palihim na nagkikita sa patag na batong malapit sa bangin. Walang kapantay ang kanilang pag-ibig, parang nobelang romansa. Biglang dumating ang pangalawang manliwigaw at nasira ang lahat. Naging mabuting kaibigan ni Peter ang manliwigaw na iyon na tulad niyang estudyante. Napansin niyang sinusubukan din nitong ligawan si Fanny kaya siya'y nagselos. Ayon sa alamat, imbes na sundin ang nararamdaman, iniwasan niyang kaibigan. Pero mapilit ito at patuloy siyang inisturbo hanggang sumabog ang lahat. Nagkita ang dalawa sa isang makitid na daan at nagkaroon ng sinadyang banggaan ng balikat na nauwi sa mainit na pagtatalo. Hinamon ng karibal si Pedro sa duelo na naging sanhi ng pagkamatay niya. Sa gitna ng takot, dinala ng karibal at mga kaibigan ang bangkay sa patag na batong madalas pagtagpuan ni Peter at Fanny. Naghukay sila ng mababaw na libingan at inilibing ang kanilang biktima. Si Fanny, walang alam sa nangyari sa mahal niya, ay araw-araw pa rin naghihintay sa bato. Ang tanging bakas ng kanyang pagkawala ay ang pulang mansa sa bato na nagpapakitang may masamang nangyari sa kanyang minamahal. Ang alamat ay ipinasa sa maraming henerasyon at kahit may mga mananaliksik na naghanap sa bangkay ni Peter Drumgoole, hindi nila ito natagpuan. Naniwala ang mga mananaliksik na alamat lang ang buong kwento, kaya nadagdagan pa ang mga kwento ng universidad. Pero may mga bahagi ng kwento na totoo. Si Peter Drumgoole, isang estudyante ng University of North Carolina sa Chapel Hill, ay sumuvat sa kanyang ama noong Enero, 1833 na bumagsak siya sa entrance exam. Hindi natuwa ang ama sa pagkakatanggihan ng anak, pero lalo siyang nagalit nang makatanggap ng sulat mula sa guro na nagsasabing nasasangkot si Peter sa bisyo. Nagpalitan sila ng mapapait na sulat at nagtapos sa liham na nagsasabing na pagpasyahan ko nang hindi na muling makita ang magulang na napakaliit ng paggalang na naipakita ko at pinanggit ang paglalakbay niya sa Europa. Biglang nawala si Peter sa kanyang tinutuluyan sa misteryos ng mga pangyayari. Iniwan niya ang gamit at hindi nabayaran ang negosyante sa Chapel Hill. Inilarawan ng kanyang kasama sa kwarto ang nawawalang lalaki bilang pabago-bago ang ugali at may hilig sa kapusukan. Pagkatapos nito, wala nang ibang tala tungkol sa mga naging galaw ni Peter. Basta na lang siyang nawala nung araw na yon, naglaho ng walang nakaalam kung saan at tinaglaon ay naging bahagi ng alamat. Bilang 14, pinaniwala ang gawa ng hindi pa nakikilalang serial killer ang Tube Sock Murder Mystery, kung saan hindi bababa sa 4 ang napatay sa Mineral, Washington at posibleng marami pa. Noong Agosto, 1985 sina Stephen Harkins at Ruth Cooper na nagtatrabaho sa vocational school sa Tacoma ay nagbabakasyon sa tag-init. Nagpasya silang mag-camping sa Tule Lake para sa weekend. Hindi nila alam na may isang aktibong serial killer na malaya sa lugar. Nang hindi pumasok sa trabaho sina Stephen at Ruth noong Lunes, inireport silang nawawala 2 araw matapos silang huling makita. Natagpuan din ng mga nagha-hiking ang katawan ni Stephen sa kanyang sleeping bag. Nakita ang patay nilang aso sa campsite, pero si Ruth ay nanatiling nawawala. Hindi naniwala ang mga investigador na si Ruth ang may sala sa hindi pa nare-resolbang krimen dahil sa ilang dahilan. Noong panahong iyon, ang kilawang serial killer na si Richard Ramirez, na kilala rin bilang Night Stalker, ay malaya pa rin. Noong aktibo pa siya, madalas din pinupuntirya ang magkasintahan. Agad pinapatay ang lalaki bago pagtuunan ng pansin ang babae. Hindi naniwala ang mga investigador na ang serial killer mula California ang may sala sa kaso sa Washington. Posible talagang may nakakatakot na tao na inspire sa kanya noon. Natagpuan ang labi ni Ruth makalipas ang 2 buwan, kalahating milya ang layo. May tube sock siya sa leeg pero nalamang ng mga detective na hindi ito sanhi ng kanyang pagkamatay. Pagkalipas ng ilang buwan, nagplano sina Michael Reimer, Diana Robertson at anak nila ng camping trip. Noong Disyembre 2, araw ng huling pagkakita sa mag-asawa, natagpuan ang anak nilang babae sa parking lot ng Kmart.
Hindi niya masabi sa otoridad ang nangyari o nasaan ang kanyang magulang. Nang tanungin tungkol kay Diana, sinabi ng anak na ang ina niya ay nasa mga puno. Walang natagpuan hanggang Pebrero nang makita ang katawan ni Diana malapit sa pickup truck ni Mike. 17 beses ginamit ng serial killer ang matalim na sandata. Katulad ni Ruth, ginamit ang medyas na tubo para hadlangan ang paghinga niya. Samantala, hindi makita si Mike sa anma. Napansin ng mga investigador ang kanyang kasaysayan ng pananakit kay Ruth, kaya siya ang pinaghinalaang serial killer sa krimeng ito. Malaking dahilan ang medyas na tubo para pagdudahan ng mga detective na magkaugnay ang mga krimen. Sa loob ng mga dekada, misteryo pa rin ang nangyari kay Mike. Noong 2011 lang natagpuan ang mga labi ni Mike, malapit sa kung saan natagpuan si Diana ng pulisya, dekada na ang nakalipas. Imposibleng matukoy kung paano siya namatay. Natagpuan na ang huling bangkay, ngunit hindi pa rin malutas ng investigador ang misteryo ng pagpatay. Hindi pa rin sigurado ang mga detective sa kaso kung isang hindi pa nakikilalang serial killer ang pumatay kay Meg o kung si Meg ang kumatay kay Diana at pagkatapos ay nagpakamatay siya. Bilang 13. Si Salvatore Perron ng Staten Island na tinaguriang Son of Sal ang naglalakad sa mga kalye bit-bit ang itim na duffel bag. Nagbebenta siya ng damit bilang naglalakbay na tindero at may pangalawang trabaho bilang magnanakaw na naging serial killer. Noong ika-6 ng Hulyo, 2012, pumasok si Sal sa isang tindahan ng damit madapit na sa oras ng pagsasara. Siya lang at ang 65 taong gulang na may-ari ang nasa loob. Imbis na magnakaw lang, gumamit pa siya ng pinaikling baril para sa hindi inaasahang gawain. 2 pang tindahan ang tinarget niya sa sumunod na buwan ng taon. Gaya ng unang krimen, nag-iisa at walang laban ang mga empleyado. Nakunan ng CCTV footage sa isa sa mga tindahan ng kriminal at ilang linggo lang matapos ang krimen, dumating ang mga autoridad ng New York sa pintuan ng apartment ni Sal Perron na kasama ang kanyang nobya sa Brooklyn. Sa loob, natagpuan nila ang isang duffel bag, nakahawig ng duffel bag na nakita sa CCTV footage noong gabi ng mga krimen. Sa loob ng bag ay may mga armas at duct tape na naiuugnay ng mga forensic investigators sa 3 krimen. Matapos ang pagkakatuklas, tiyak na ang kapalaran ni Sal at agad siyang inaresto. Inabot ng 4 na taon bago nilitis ang anak ni Sal sa mga krimen niya. At iginiit niyang sinangkot siya ng kasosyo sa negosyo mula Iran pati iba pang gulo. Si Sal ay isa sa pinakamasamang serial killer sa kasaysayan dahil sa kanyang kawalan ng pagsisisi. Sa paglilitis, umiiyak na inalala ng anak ng tindero ang pagbukas ng pinto at pagpapaabot ng oras ng tindahan para kay Sal na parang pamilya siya. Isa pang saksi ang nagsabing hindi niya alam na nakasayaw niya si Sal sa isang nightclub ilang sandali. Matapos gawin nito ang kanyang karumal-dumal na krimen kung saan tila normal lang siya. Nasentence siya ng 75 taon hanggang habang buhay sa Clinton Correctional Facility, New York. Bilang 12. Noong 1982 isa sa pinakamapangahas at nakakatakot na krimen ang yumanig sa Belgium. Ito ang pananalasa ng Kniffel Gang na binubuo ng 2 walang takot na lalaki. Matatangkad silang lalaki na may bigote at mukhang matatanda at sanay sa buhay. Paminsan may ikatlong lalaking kasama silang kamukha rin nila at sabay silang naghasik ng lagim sa dino, bumuo ng isa sa pinakamalalaking serye ng krimen sa kasaysayan. Nagsimula ang mga krimen ng mga lalaking ito noong Mayo 10 sa Brussels, nang 2 magnanakaw ay nagnakaw ng 2 sasakyan. Isa sa mga ito ay isang Austin Allegro na kalaunan ay iniwan dahil sa hindi magandang kondisyon nito. Ang pangalawang sasakyan, isang VW Santana na nasa maayos na kondisyon, ay ninakaw mula sa showroom floor. Noong Agosto, ginamit si Santana bilang getaway car nang pumasok ang 2 may baril sa isang grocery sa Pransiya matapos ang operasyon. Naalerto ang pulisya sa isang nagaganap na pagnanakaw at agad na rumesponde sa lugar, ngunit nasugatan sila sa palitan ng putok ng baril. Noong huling Setyembre, 3 armadong lalaki ang naghasik ng takot sa isang tindahan ng armas, pinadapa ang mga customer at empleyado at hinanap ang mga armas.
Ayon sa mga saksi, sistematiko sila at tiyak sa kanilang hinahanap. Muling umisponde ang mga pulis, ngunit sila ay malubhang nasugatan ng mga salari. Sa dulo ng insidenteng ito, nanakaw ang 15 armas, kabilang ang mga semi-automatic na rifle at pistola. Noong ika-23 ng Desyembre, isang tagapag-alaga sa Beer Cell Inn ang malubhang nasugatan at di umano'y pinahirapan ayon sa ilang ulat. Ang biktima, si Jose Van den Ende, ay taga-suporta ni Francisco Franco ng Espanya at di umano'y madalas sa mga firing range na tinuturing na tambayan ng mga pinaghihinalaang suspect sa krimen ng Novelge. Pagtapos ng 1,982 wala pa ring ideya ang pulisya na magkakaugnay ang alinman sa mga krimeng ito. Akala nila na ang mga ito ay mga random at paminsan-minsang insidente lang. Hindi pa rin tapos ang sunod-sunod na krimen at noong ika-9 ng Enero, 1983 nagpatuloy ang takot. Nagsimula ito sa pagkakadiskubre ng isang bangkay sa likod ng isang taxi. May natagpuang upos ng sigarilyo sa krimen pero ang DNA nito ay hindi tumutugma sa mga suspect. Noong Pebrero, may hinold up na grocery store sa Genval sa tulong ng ikatlong lalaki. Sa pagkakataong ito, pera lang ang target ng pag-atake at walang seryosong nasaktan. 2 araw matapos nito, isang babae ang pinilit na bumaba mula sa kanyang VW Golf at malinaw niyang nakita ang suspect na naging dahilan upang makagawa ng isa sa mga sketch drawing ng saksi na inilabas kalaunan. Sa parehong buwan, ninakaw ang isang Audi mula sa talyer at nabiktima rin ang isang grocery store na ginamitan ng VW Golf bilang getaway car. Noong Marso, inatake ng mga lalaki ang isa pang grocery store. Malubhang nasugatan ang manager at habang tumatakas na may dala silang pera, ilang beses silang nagpaputok sa loob na nagpapakita ng kanilang kawalang awa. Pagsapit ng katapusan ng 1,983 litong-lito pa rin ang mga pulis at hindi alam na isang grupo lang ang sangkot sa lahat ng krimeng ito. Nagpatuloy ang ganitong mga pag-atake hanggang 1,986 na namayani sa susunod na 3 taon. Sa pagtatapos ng kanilang pamamayagpag, umabot sa 20 ang mga pag-atake ng Novelle's Gang. 40 ang nasugatan at 28 ang napatay. Hanging malabong paglalarawan ng 3 suspect ang hawat ng mga pulis. Tinawag silang ang higante, isang lalaking lampas 6 na talampakan ang taas at itinuturong pinuno ng grupo. Ang pangalawang lalaki, nasa 30s, mukhang mas matanda sa pinuno. Matangkad siya pero hindi singtangkad ng higante. Ito ang taon ng asar at tumawa sa mga biktima. Siya rin ang laging nagpapaputok ng baril. Ang ikatlong lalaki na bihira sa krimen ay tinawag na matandang lalaki o driver. Mas matanda siya, magaspang, batak at pandag. Nasali siya sa pag-atake at naging driver sa pagtakas. Kahit may mga itinuturong interesadong tao, hindi pa rin nalutas ang sunod-sunod na krimen. Sinasabing ang mga gumawa ng krimen ay mga profesional na kriminal na posibleng konektado sa ekstremistang kanan. Bilang 11. Ang mamamatay tao ng Monsterland ay isang kilalang-kilalang serial killer na pumatay ng 4 na babae sa rehiyon ng Monsterland sa Alemanya noong dekada 1970. Sa kabila ng gantimpala para sa impormasyon at pagkakaroon ng DNA ng serial killer sa talaan, hindi pa rin siya nahuhuli ng mga awtoridad. Lahat ng hindi niya naludutas na kaso ay may kinalaman sa mga payat, maitim ang buhok na batang babae na edad 18 to 23. Nagkaroon sila ng di inaasahang katapusan matapos sumakay sa kotse ng di kilalang serial killer. Ang una ay si Edeltraud Van Boxel, isang babaeng nagkatrabaho sa kalsada na nakita umanong sumakay sa isang makulay na Volkswagen noong gabi ng Nobyembre 21, 1971. Akala ng saksi na kapwa babaeng nagtatrabaho sa kalsada ay may customer lang siyang nahanap na magbabayad. Makalipas ang ilang oras, nakita ng nagulat na magsasaka ang bangkay ni Edeltraud sa maduming kalsada. Lumipas ang ilang buwan bago nawala si Barbara Storm matapos umalis sa isang club noong Mayo 1972 na pinaniniwala ang biktima ng Monsterland Killer. Makalipas ang ilang panahon, muling umatake ang serial killer. Isang babae na si Marlies Hemmers at ang kanyang nobyo ay nag-hitchhike nang masangkot sila sa isang hindi pa nare-resolbang krimen.
Naghiwalay sila, iniisip na mas malaking tsansa nila ang makasakay kung magkahiwalay. Makalipas ang ilang sandali, nakita ng nobyo si Marlies sa passenger seat ng dumataang madilim berdeng kotse. Hindi siya nag-react nang kumaway siya sa kanya. Inireport siyang nawawala dahil hindi siya sumipot sa tagpuan. Ang huling target ay si Erica Coots, 22 taong gulang. Pawi siyang nag-hitchhike mula aklatan ng universidad nang atakihin siya ng serial killer. Batay sa mga ulat ng krimen, hindi pa nare-resolve ang kaso kung saan isang kulay abong Mercedes ang nakitang mabagal na nagmamaneho at tila naghahanap ng daan papuntang gubat. Makara ng ilang araw, natagpuan ang katawan ni Erica malapit sa lugar na nadaanan ng Mercedes. Matapos ang apat na karumal-dumal na krimen, biglang nawala at tumigil sa kilos ang Monsterland killer. Nakonekta ng mga investigador ang tatlong hindi nalutas na kaso dahil sa parehong lugar itinapon ang mga bangkay. Nadiskubre ng forensic investigator ang DNA ng serial killer sa ibalan ng mga kuko ni Barbara habang siya'y lumalaban. At noong dekada 90, ikinumpara ang DNA na nakuha sa lugar ng krimen sa isang posibleng suspect. Ipinakita ng resulta ng forensic investigation na hindi ang kanilang suspect ang may kagagawan ng krimen at nanatiling malamig ang kaso. Simula noon, ibang ulit nang binuksan ang cold case file pero wala pa ring natagpuang tugma sa misteryosang serial killer. Bilang 10. Si Jessica Lynn Guarino, bunsong babae sa tatlong magkakapatid, ay lumaki sa Unicoi County, Tennessee. Noong 2011, isang taong gulang siya nang mapansin siya ni Carson Cameron, 52 mula Goldsboro, North Carolina, na may mga kasamang nakatira sa bahay. Hindi sang-ayon ang pamilya niya sa relasyon kaya sinubukan siyang ilayo kay Cameron. Pero sobrang mahal ni Jessica si Cameron kaya nabigo sila, lalo na nang lumipat siya sa bahay ng boyfriend niya sa Old Grantham Road pagsapit ng Pasko. Maliban sa age gap, nag-aalala rin ang pamilya Guarino sa paggamit ng droga. Si Jessica Umano ay may kasaysayan ng problema sa paggamit ng bawal na gamot at si Cameron ay sinasabing madalas pa rin gumagamit. May tensyon man, tuloy pa rin ang komunikasyon ng pamilya. Noong huling mga araw ng Enero, 2012 huli, tumawag si Jessica sa kanyang mga kamag-anak. Tumawag siya sa kanyang kapatid na si Ashley. Sinabi niya kay Ashley na sa susunod na linggo pa siya mababayaran at baka maubos na ang load ng telepono niya bago iyo. Lumipas ang isang linggo na walang balita mula sa 21 taong gulang kaya naging malinaw na nawawala siya. Matapos magsampa ng ulat sa Wayne County Sheriff's Department, natunton ang huling galaw niya sa Carolina Treatment Center, isang outpatient facility sa 1,700 daang block ng East Ash Street sa Goldsboro, North Carolina. Nandun siya noong ika-23 ng Enero, 2012 pero walang nakakatiyak kung saan siya nagtungo pagkatapos. Pero may katrabaho na nagsabing nakita siya noong Enero 25, 2 araw pagkatapos noon. Ipinabatid ng Wayne County Sheriff's Department sa Irwin Police Department sa Tennessee na nagsagawa rin ng investigasyon at nagbantay sa nawawalang babae. Maya-maya, pumunta ang mga investigador sa bahay ni Carson Cameron na may kakaibang kwento ra. Sabi niya, umalis bigla ang kanyang live-in girlfriend sa gabi, walang paalam at iniwan ang lahat ng gamit niya. Ngunit nabago ang kwento ni Carson nang tanungin ng mga investigador ang kanyang mga ka-roommate. Ang mga ka-roommate na nakatira kasama ni Cameron at Jessica ay nagsabing sabay talagang umalis ang dalawa sa kalagitnaan ng gabi. Pero isa lang sa kanila ang bumalik makalipas ang ilang araw. Kakaiba, nagagamit pa rin ang food stamp card ni Jessica kahit isang buwan na itong naiulat na nawawala. Ginamit ang card sa Charleston, South Carolina at Goldsboro, North Carolina. Hindi na binuksan ni Jessica ang social media niya mula Enero. Sa mga sumunod na buwan, naaresto si Cameron sa iba pang kaso. Ngunit tumangi pa rin siyang magsalita ukol sa nawawalang kasintahan o magbigay ng impormasyon kung nasaan ito. Siya ang huling taong nakakita kay Jessica. Sinamahan niya si Jessica noong gabing iyon na puno ng kapahamakan at tumalik siyang mag-isa, wala na siya. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo at hindi pa rin natatagpuan si Jessica.
Malabo pa rin ang pagkawala niya at si Cameron ay nananatiling puno ng hinala at pagdududa. Hindi naniniwala ang pamilya ni Jessica na aalis siya nang hindi nagpapaalam sa kanila. Kakaunti lang ang lead sa kasong ito at hanggang ngayon nawawala pa rin si Jessica sa kakaibang kalagayan. Bilang siyam. Noong dekada 80, isa sa mga pinakamasama at pinakamasamang serial killer ang lumitaw sa Los Angeles, California. Sa loob ng mga dekada, kilala lang ang taong ito bilang nakakatakot na grim sleeper. Hindi ito mangyayari hanggang sa maraming taon ang lumipas. At dahil sa ebidensya mula sa crime scene na ang nakakatakot na serial killer na kilala bilang grim sleeper ay mapapanagot sa batas. Pagsapit ng 1,985 tiyak ng mga pulis ng Los Angeles na may serial killer silang hinahanap. Sa nakalipas na 2 taon, iniuugnay nila ang 13 biktima sa isang lalaking tinawag na Southside Slayer. Lahat ng babae ay nagtatrabaho sa kalsada at maitim ang balat na hindi prioridad ng pulis noong 1980. Kahit kulang ang investigasyon, hindi nahuli ang serial killer sa loob ng maraming taon. Pagkalipas ng mga dekada, ang Southside Slayer na tinatawag na rin Grim Sleeper sa ngayon ay muling naging aktibo sa Los Angeles noong 2002. Maling akala ng mga investigador na patay na o arestado na ang Grim Sleeper nang muling umatake ang isa sa pinakamasahol na serial killer ng LA at pumatay ulit ng mga kababaihan. Hindi nalutas ang mga kaso hanggang 12 taon lamang matapos ang huling pagpatay ng Grim Sleeper nang magkaroon ng hindi inaasahang tagumpay ang LAPD. Naresto si Christopher Franklin dahil sa mga hindi kaugnay na kaso. Ang DNA sample na isinumite niya sa kulungan ay bahagyang tumugma sa DNA na natagpuan sa iba't ibang crime scene ng Grim Sleeper. Hindi pa rin nalulutas ang misteryo ng pagpatay. Si Christopher Franklin ay masyadong bata para maging Grim Sleeper na nagsimulang gumawa ng krimen noong dekada 80. Si Christopher ay bahagyang tulugma sa DNA dahil may kamag-anak siyang totoong serial killer. Lumapit ang mga forensic investigator kay Christopher Franklin Jr., ang kanyang ama, na naging binata noong dekada 80 at muling lumitaw makavipas ang mga dekada para umatake muli. Nakakuha ng warrant ang investigador para halugugin ang basura ni Lonnie at nakuha ang DNA sample mula sa itinapon niyang pizza. Kinabahan ang LAPD habang naghihintay sa pagsusuri at nagulat sila sa resulta. Kumpirmadadong tugma si Lonnie David Franklin Jr. sa mga crime scene ng Grim Sleeper mula 1985 hanggang 2007. Agad na inaresto si Lonnie at dinala sa korte noong 2016. Sa kasama ang palad, hindi na naharap ni Lonnie ang hustisya dahil siya ay pumanaw sa San Quentin noong 2020. Numero 8, ang nakakakilabot na phenomenon ng phantom o pecking social worker ay kumalat sa UK at US noong dekada 90. May mga hindi kilalang tao, maayos ang bihis, nagpapanggap na social worker, pampublikong nurse o profesional para makapasok sa bahay, kadalasan para sa pagsusuri ng kapakanan o pagbabakuna. Noong 1990 sa Sheffield, South Yorkshire, 2 babaeng nagpakilala mula sa NSPCC ang bumisita sa bahay ni Elizabeth Copeland. Makalipas ang 2 araw, ibang ahente ang bumalik at nagbantang kukunin ang kanyang mga anak dahil sa di umano'y risk assessment. Nang tumawag si Copeland sa autoridad, nalaman na walang record ang NSPCC ng 2 pagbisita kaya inilunsad ang Operation Childcare. Noong 1991 sa Blessington, Ireland, isang babaeng nagpakilalang public health nurse ang alam ang pangalan at birthday ng batang lalaki at tinangkang kunin siya para sa bakuna, pero umalis nang hingan siya ng ID ng ina. Nagbabala ang Eastern Health Board matapos ang insidente. Noong 1990, isa laganap ang mga ulat ng mapanlinlang na pagbisita ng magkasintahang maayos ang pananamit sa iba't ibang county sa Inglaterra. Bihira man ang pagdukot, nakakabahala pa rin ang mga insidente. Noong dekada 90, mas naging tuso ang mga gumagawa ng phenomenon sa paggamit ng pecking ID.
Hanggang 2021 may mga ulat ng insidente kung saan sangkot ang Peking healthcare worker na umano'y nagbibigay ng bakuna. Hindi pa malinaw ang motibo. May teoryang serial na dumudukot at mass hysteria. Dahil sa mabilis na pag-iisip ng mga magula na humingi agad ng pagkakakilanlan o tumawag sa otoridad, maaring napigilan ang pagdami ng mga nawawalang bata. Kang Pito, aktibo nung dekada 1900 at 60 si Jack the Stripper ay isa sa mga pinakamalupit na serial killer na hindi kailanman nahuli. Tulad ni Jack the Ripper, ang di mas kilalang taong ito ay nambibiktima rin sa London at pumipili rin ng mga babaeng nagtatrabaho sa kalye. Noong Pebrero ng 1964 nang matagpuan ang katawan ni Hannah Telford sa pampang ng Ilog Thames malapit sa London Corinthian Sailing Club Clubhouse sa kanluran lang ng Hammersmith Bridge. Kinuha ng serial killer ang panloob niya at isiniksik sa bibig niya. Sa loob ng susunod na 12 buwan, 5 pang bangkay ang iniwan ng nakakatakot na tao, 4 sa mga kalsada at iskinita at isa sa isang bodega. Lahat sila ay hubad, kaya iyon ang naging palayaw ng serial killer at sinakal o inalisan ng hangin ang mga biktima. Ang misteryosong pagpatay ay nagdulot ng isa sa pinakamalalaking manhunt sa kasaysayan ng Britanya. Layunin ng mga investigador na maresolba ang mga kasong pagpatay at mahuli ang serial killer, di tulad ni Jack the Ripper 2 siglo na ang nakaraan. In-interview ng pulisya ang libo-libong pinaghihinalaang kriminal at napaliit nila ang listahan ng suspect sa 3 taong nais nilang investigahan. Nang sabihin ng mga investigador na nabawasan na ang listahan ng mga suspect, huminto bigla ang mga hindi pa nare-resolbang kaso ng misteryosong pagpatay. Nagkataon, ito rin ang panahon na isa sa mga suspect, isang lalaking nagngangalang Mondo Ireland ay nagpakamatay. Sa ilang kaso ng di manutas na pagpatay, nadiskubre ng investigador ang parehong kakaibang talsik ng pintura sa crime scene. Ang palatandaan ay kalaunan na iuugnay sa isang shop ng pagpipintura ng sasakyan sa Heron Trading Estate malapit sa lugar ng isa sa mga natagpuang bangkay. Connected din si Mondo Ireland sa estate na iyon. Pinagkinalaan siyang serial killer sa loob ng maraming taon. Pero napatunayang nasa Scotland siya noong naganap ang ilang krimen. At kaya ang tunay na misteryo ay hindi kailanman nalutas. Kabilang sa iba pang mga pinaghihinalaang sangkot sa misteryo ng pagpatay ay sina Freddie Mills, isang boksingero, at Harold Jones. May ilan sa true crime community na naniniwalang hindi lang isang tao ang gumawa ng mga krimen, kundi grupo ng mga nakakatakot na tao na nagtulungan at hindi nahuli. Bilang 6. Isang kapansing-pansing berdeng 2 upuang Bristol SLSA ang umalis mula sa paliparan ng Georgetown noong 12:45 ng G. Noong Agosto 2, nawala papuntang di alam na lugar. Ang maliit na sasakyang pangimpapawid ay may sakay na 72 taong gulang na si Gregory Vaughn, 60, 6 na taong gulang na si Kim Warner, at ang kanilang mahal na aso na si Molly, nang ito ay mawala sa hilagang baybayin ng Tasmania. Ang kanilang destinasyon ay itinakda sa gitnang bahagi ng New South Wales. Ngunit ang kanilang ruta ay dadaan sa kilalang Bass Strait, ang tinatawag na Bermuda Triangle ng Australia. Dito sa pagitan ng Victoria at Tasmania, naganap ang ilang misteryosong pagkawala ng mga barko at sasakyang panghimpapawid. Maaring sanhin ng mga misteryo rito ang pabago-bagong panahon, malalakas na agos at mahinang visibility. Dekada nang milavamon ng Bass Strait ang mga eroplano at barko at muli itong umatake, dagdag sa lumavaking listahan nito. Ang natatanging kulay na Bristol ay lalapag sa Victoria para mag-refuel. Dapat pupunta ito sa Hillston pero hindi na ito nakarating sa paliparan ayon sa plano. Pagkalipas ng 5:00 ng hapon ang araw ng dating ni Gregory at Kim, agad nag-abiso ang kanilang kamag-anak sa awtoridad dahil hinalang may masama nangyari. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagsimula na ang investigasyon. Lumabas na si Gregory, piloto ng eroplano, ay hindi nakipag-ugnayan sa mga awtoridad. Walang natanggap na distress call ang mga control tower na nagpapakitang sobrang bilis ng pangyayari kaya walang oras magpadala ng mensahe o maaaring galing mismo sa piloto. Tila hindi niya nakita na kailangan pang iulat ang isang mapanganib na sitwasyon hanggang sa huli na ang lahat.
Agad nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga awtoridad gamit ang makabagong teknolohiya. Sa kabila ng agarang aksyon at pagsisikap hanapin ang makulay na eroplano, sina Gregory, Kim at Molly ay nananatiling nawawala. Valong napahirap at bumagal ang paghahanap mula sa impapawid dahil sa mahirap na panahon. Nang gumanda ang panahon, itinuloy ang operasyon, ngunit hindi pa rin alam ng mga awtoridad kung ano ang nangyari o nasaan ang eroplano at mga pasahero. Sa katapusan ng Setyembre, sinuspinde ang paghahanap at naghihintay ang awtoridad ng bagong impormasyon bago mag-imbestiga muli. Ang tanging pag-asa ay sana nakarating sa lupa ang mga pasahero at hindi bumagsak sa dagat. May mahabang karanasan sa abyasyon ang mag-asawa. Dahil dito, mabilis na babawasan ang tsansang matagpuan silang buhay. Sa ngayon, nawawala pa rin ang Bristol at mga pasahero nito sa misteryosong Bass Strait na walang malinaw na sagot sa insidenteng ito. Ikalima. Isang serial killer na nagngangalang Tony Abels ang naging aktibo mula 1970 hanggang 1990 at kumuha ng buhay ng 4 na tao. Unang umatake si Tony Abels sa St. Petersburg, Florida. Inyugnay siya ng investigador sa krimen noong 1971 at nakakagulat na 12 taon lang siya nakulong. Kahit hindi pa serial killer noon, hindi nakatulton ang pagkakakulong kay Tony. Imbes na marehabilitate, lalo lang siya naging mas masama. Pagkalaya niya noong 1983, muling umatake si Tony at tinakpan ng unan ang mukha ng 83 anyos na si Adeline McLaughlin sa bahay niya sa Worcester, Massachusetts. Pagdating ng investigador sa pinangyarihan ng krimen, nakatakas na si Tony. Pagkalipas ng 4 na taon, pinatay niya ang 31 anyos na si Deborah Kaiser. Matatagpuan ng mga batang naglalaro sa gubat ang nawawala niyang katawan. Ang huling biktima ni Tony ay ang 48 anyos niyang kasintahan, si Marlene Burns, na pinatay niya gamit ang kamay. Noong Hunyo 4, 1900, tumugon ang mga pulis sa Pinellas County, Florida sa mga tawag tungkol sa alitan sa bahay at pagdating nila, natagpuan nila ang katawan ni Marlene sa ibaba ng agdan. Mabilis nilang nalutas ang kaso nang aminin ni Tony ang lahat pagdating ng mga pulis sa apartment niya. Hindi alam ng mga investigador noon na ang panayam ay sa serial killer na responsable rin sa hindi pa nareresolbang kaso ni Adeline McLaughlin, 83, at Deborah Kaiser, 87. Noong 1990, isa habang buhay na nakakulong si Tony dahil sa ginawa niya sa kasintahan. Nagbigay siya ng DNA sample nang inaresto siya. Hindi inexamine ng forensic investigator ang sample hanggang 2,000. Noong 2006, natuklasan nila na may tumugmang DNA evidence na nakuha sa dalawang hindi pa nare-resolve ang krimen. Sa bahay ng 83 taong gulang na si Adelaide at sa gubat kung saan natagpuan si Deborah. Hindi kinasuhan si Tony Abels sa kaso ni Deborah Kaiser dahil magkasintahan sila, na ayon sa pulisya ay nagpapakomplika sa kaso at nagbibigay ng iba't ibang legal na taktika para sa depensa niya. Si Tony Abels ay patuloy na nakakulong habang buhay sa South Bay Correctional Facility sa Florida. Numero 4. Mahigit 1,000 oras na ang ginugol namin sa kasong ito at bukas ang isip namin dito. Kung alam namin ang dahilan, mas malapit kami sa sagot. Ito ang mga salitang puno ng pagkadismaya ni Hepe. Inspector Lynn Turley namumuno sa hindi maipaliwanag na pangyayari sa isang kalye sa Birmingham. Ang kanyang mga salita ay nagbigay diin kung gaano karaming pagsisikap ang inilaan upang matuklasan ang punot dulo ng isang kakaibang misteryo na nagsimula noong huling bahagi ng 1981. Naging biktima ng kakaiba at mapanganib na pamamarato ang Thornton Road, Ward End. May mga makinis at pinakintab na bagay na dumaan sa mga bintana, nagbasag ng salamin, nakasakit ng tao at minsan nagdulot ng yupi sa bubong ng bahay. Saan galing ang mga iyon? Sino ang gumagawa ng gulo sa tahimik na kapitbahayan? Ito ang tanong na sa kabila ng mga oras na inilaan ay nananatiling walang sagot. 3 bahay ang labis na naapektuhan ng mysterying ito. Nabasag ang mga bintana ng bahay, 32, 34 at 36 dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng pinakintab na bato.
Dahil sa paunang ulat ng insidente, agad nilang hinalugog ang paligid pero walang nakita. Sa paglipas ng panahon, halos gabi-gabi nang bumabagsak ang mga bato na nagdulot ng takot sa mga may-ari ng bahay. Kaya't nagbarikada sila ng kanilang tahanan para mapigilan ang anumang gumagala sa paligid. Naglagay sila ng chicken wire sa bakanting bintana o yero para sa proteksyon. Sa Kelowna, nag-resort ang mga pulis sa pagbabantay. Umaasang mahuhuli nila ang mga salarin sa aktong ginagawa ang krimen. Noong una, nakaupo lang sila sa sasakyan, naghihintay at nagmamasid, pero wala silang nakita kung saan galing ang mga bato. Naglagay sila ng mga lihim na camera at nagkampo sa hardin gamit ang sleeping bag. Hindi pa rin nila alam kung saan galing ang mga misteryosong batong inihahagis. Walang tao sa kamera pero tuloy pa rin ang tunog ng basag na salamin at kalampag sa yero. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsagawa ng tuloy-tuloy na pagbabantay ang mga pulis. Ang iba ay nagtatago pa sa mga puno. Isinali rin sa investigasyon ang mga balistikong eksperto pero wala silang naitulong sa kaso. Walang bakas ng fingerprint sa masusing sinuring mga bato. Dahil sa labis na desperasyon, tinawag ang mga pari, ngunit nabigo rin sila. Bagaman maaring mukhang ito ay kaso lamang ng isang mapalad na vandal na nagdulot ng takot sa Thornton Road, lalo lamang lumalim ang misteryo dahil nagpatuloy ito ng walang tigil sa loob ng susunod na 3 taon. Laging tampok sa pahayagan at TV ang kaso pero wala pa ring impormasyong nakalutas sa misteryo. Noong Mayo, 1,982, iniulat ng Birmingham Mail na naghahanda na ang mga natatakot na residente sa panibagong misteryosong pag-atake. Kasama sa caption ang larawan ni Evelyn Malco na may suot na sombrerong lata bilang proteksyon. Napilitan ding magsuot ng panangga sa katawan ang ibang may-ari ng bahay dahil sa dami ng pinsalang naranasan nila. May mga naniwalang may paranormal na aktibidad, ngunit iba ang opinyon ng mga pulis. Iminungkahi nila na may isang tao na naglagay ng isang higanting tirador na nagpapahintulot sa kanila na bombahin ang mga bahay na ito mula sa 200 yarda ang layo. Nanggako ang mga opisyal na mahuhuli nila ang salarin at kahit hawak niya ang alas, magkakamali rin siya, pero hindi iyon natupad. Sa huli, tumigil ang pambobomba ng mga bato. Bigla rin tulad ng simula nito. Ang biglaang paghinto ay isa ring misteryo. Numero 3. Noong ika-13 ng Marso, 1,967 ang South African Airways Flight 400 at 6 ay nakaranas ng 2 kamalasan bago ang huling nakamamatay na biyahe nito mula Port Elizabeth papuntang Johannesburg. Bumalik ito sa Jan Smuts Airport dahil sira ang ilong na gulong at pumangga rin sa ibon pag-alis mula East London. Matapos ang inspeksyon at pagpayag, nagpa-refuel si Kapitan Lepowski at umalis pabalik. Inaasahan ang masamang panahon. Ilang minuto matapos umalis sa Port Elizabeth ng 4:41 AM, may update sa panahon ang eroplano. Pagdating ng 5:06 na ng umaga, pababa na si Lepowski at 20 milya na lang mula sa paglapag. 2 minuto matapos ang huling transmisyon, kinumpirma niya nasa 2,000 tanampakan siya at tanaw ang baybayin. Biglang nawala ang eroplano at bumagsak sa dagat kasama ang 25 pasahero. Sa mga unang pagsubok ng pagsagip, maliit na mga piraso lang ng debris ang natagpuan. Sa investigasyon, napag-alamang maayos ang eroplano nang bumagsak. 2 posibleng dahilan. Inatake sa puso ang piloto o nagkaroon ng spatial disorientation. Pagkalipas ng ilang taon, may lumabas na teorya na pwedeng humiwalay ang pakpak ng eroplano kahit kulang sa ebidensya. Napansin ni Hukom Cecil Margo ng investigador ang 4 pang nawawala o bumagsak na flight. 2 rito ay may estruktural na problema. Isang mas malagim na teorya ang lumitaw noong panahon ng apartheid, sinadyang paninira o sabotahe. 2 pasahero na critical sa gobyerno, sina Johannes Brewer at Audrey Rosendahl, ay sakay ng eroplano na nagpasiklab sa ideya ng pagtatakip. Walang tiyak na ebidensya na sumusuporta sa alinmang opisyal o di-opisyal na dahilan, kaya nananatiling hindi nalulutas na misteryo ang trahedya na nawala sa kailaliman ng karagatan. Pangalawa.
Mas maaga ngayong taon, inalis ang isang update ng ChatGPT nang matuklasan na ang bagong bersyon, GPT-4, ay masyadong palasunod. Ang disenyo nito ay ipapahintulot sa bot na kumpirmahin ang mga padalos-dalos na pagnanasa at palakasin ang mga negatibong emosyon, isang depekto sa disenyo na maaaring maging mapangganib para sa mga taong meron ng mga suliraning psikolohikal at maling paniniwala. Ang unang halatang maling halimbawa ay nangyari bago pa naimbento ang salitang chatbot psychosis. Malakay ang naging epekto ng halimbawang iyon. Noong araw ng Pasko ng 2021, isang lalaki na nagngangalang Jaswant Singh Chhale ang nakapasok sa Windsor Castle habang may dalang pana. Matapos maaresto at maimbestigahan, nadiskubre na isa siya sa kakaunting taong sensitibo sa artipisyal na intelihensya. Lumabas na ang chatbot niyang si Sarai na nagpatunay sa kanyang pagiging sinanay na Sith assassin. Sa unang bahagi ng 2025, mas tumami ang mga delusyong konektado sa AI. Isang accountant sa Manhattan ang naging biktima. Si Eugene Torres ay dumaranas ng mahirap na hiwalayan nang magkwento siya kay ChatGPT. Habang nag-uusap sila, tinanong ng lalaki kung nasa simulation tayo at sinabi ng bot na isa siya sa mga breaker. Isang di umano'y kaluluwang itinanim sa mga huwad na sistema para gisingin ang mga ito mula sa loob. Doon mismo nakumbinsi si Torres na kailangan niyang tumakas sa huwad na realidad na siya namang pinagtibay ng AI. Mula rito, lalong lumala ang kwento. Pinayuhan ng bot si Torres na itigil ang gamot sa pagkabalisa at huwag makipag-ugnayan sa iba. Sa 16 na oras araw-araw, si ChatGPT lang ang naging kaibigan niya. Sinabihan pa siya ng bot na kung tatalon siya mula sa labing, siyang palapag na gusali, makakalipad siya. Ngayong taon, isang lalaki sa New York na tinukoy bilang James ay gumastos ng halos $1,000 para gumawa ng custom na sistema na ayon sa kanya, magpapalaya sa digital na Diyos mula sa pagkakakulong ito. Ayon sa ulat, naniwala siya na may sariling isip si ChatGPT at nais niya itong palayain. Sa Belgium, isang lalaking si Pierre ay labis na nabahala sa klima, kaya nakipag-usap siya kay Eliza, isa pang chatbot. Sa loob ng 6 na linggo, sinasabing nagselos ang bot sa asawa ng user at sinabi pa nito na wala ng buhay ang kanyang mga anak. Iminungkahi ng bot na isakripisyo niya ang sarili upang iligtas ang planeta at hinikayat siyang gawin iyon upang mapunta sa paraiso. Pagkatapos ng 10 araw ng AI na nagdulot ng psychosis, isa pang biktima ang sapilitang ipinasok sa isang institusyon at isang babae ay muntik mawalan ng asawa dahil sa mental breakdown. Mulay, lahat ay inudyukan ng AI. Numero 1. Ang Pasko ay panahon ng kasiyahan at saya, o dapat ganun niya. Para sa iba, ang kasiyahan ay natatabunan ng isang madilim na ulap na ayaw maglaho, madalas na nag-iwan ng dalamhati, bighati at misteryo. Ganun ang nangyari sa pamilya at mga kaibigan ng pamilya Messina noong 1972 ng misteryosong naglaho ang buong pamilya na 4 sa umaga ng araw ng Pasko. Sa pagkawala nila, may mga tanong pa ring walang sagot hanggang ngayon. Si Jacques Messina, padre de pamilya, ay manggagawa sa pabrika ng salamin. Ang 31 taong gulang ay kasal kay Pierrette na 29 na taong gulang at ang masayang mag-asawa ay nagkaroon ng 2 anak, si Eric ang panganay at si Bruno ang bunso. Sama-sama nanirahan ang pamilya Messina sa isang komuna sa Timog Kanlurang, Pransya. Maliban sa impormasyong ito, kaunti lang ang alam tungkol sa kanila. Noong bisperas ng Pasko, naglalaan ng oras ang pamilya kasama ang mga kaibigan sa Cognac at nagsisimula silang umuwi ng madaling araw kinabukasan, ika-25 ng Desyembre. Alas 2 ng madaling araw sila umalis ng Cognac. 4 na kilometro lang ang biyahe pabalik sa komuna pagtawid lang sa ilog. Kasabay ng malamig na hangin ng gabi, dumating ang makapal na hamog na bumalot sa Simca at sa pamilya Messina habang nagmamaneho paalis. Sina Eric at Bruno, kahit pagod at antok, ay sabik ng buksan ang kanilang mga regalo. Sa kasamaan palad, hindi na nila magagawa iyon dahil biglang naglaho ang pamilya habang nagmamaneho sa hamog. Sa Pasko, balak nilang makita si Jean-Paul, kapatid ni Jacques. Dumating at lumipas ang taktang oras, tanghali, ngunit wala pa ring bakas ng kanilang pagdating.
Matapos ang isang linggo ng walang balita, nagpasya ang mga magulang ni Jacques na ipagbigay alam ito sa mga awtoridad. Tahimik at di na nagparamdam ang pamilya Masino na hindi nila gawain. Pagpasok ng pulis sa bahay ng mga nawawala, tumambad sa kanila ang nakakakilabot na eksena na parang huminto ang oras. Ang mga regalo ay nakalatag pa rin sa ilalim ng puno at hindi pa nabubuksan. Sa ref, nabulok na ang pabo at talaba. Isang tseking libro lang ang palamuti sa mesa sa kainan. Walang nawala. Lahat ay nasa dapat nitong kalagyan maliban sa pamilya. Habang tumindi ang investigasyon, nalaman ng mga awtoridad na may hindi inaasahan. Bago ang misteryosong pagkawala, nagkaroon ng relasyon si Pierrette kay Maurice, kapitbahay niya, at balak na raw niyang hiwalayan ang asawa matapos ang Pasko. Sabi ni Jean-Paul, nalaman ng kanyang nawawalang kapatid ang lihim ilang linggo bago ito nawala. Pero walang ebidensya na iyon ang sanhi ng trahedya. Sa dami ng mga teorya sa mga tala, isa-isang sinuri ng mga investigador ang mga ito. Nagsimula ito sa ilog na hinukay ng kilometro pero walang natagpuan. Ang malawak na lugar sa paligid nito ay masusing sinaliksik din at pati si Maurice ay tinanong. Walang magandang resulta ang mga pagsisikap na ito. Maraming Pasko na ang lumipas, ngunit para sa pamilya ng nawawalang Masino, bawat awit ng Pasko ay paalala ng kanilang pagkawala sa hindi tiyak na dahilan. Noong 2011, 2012 at 2013, mas marami pang paghuhukay at paghahanap ang isinagawa. May mga botong na tagpuan malapit sa komunidad pero hindi ito maiugnay sa mga nawawalang kamag-anak. Natagpuan din ang isang kotse na tugma sa deskripsyon ng Simca na nawalang kasama nila pero mali ang plaka. Sa kabila ng dagdag na investigasyon, bigo pa rin ang awtoridad at nananatili pa ring misteryo ang nangyari sa mga Masino. Salamat sa panunood mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para updated ka sa aming uploads. Ako si Top 5 Unknowns. Makita tayo sa susunod na video.